If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas ng partial committee report ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng isinasagawa nitong investigasyon sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Kabilang ang EJK sa iniimbestigahan ng 4 House panels bukod sa issue ng illegal pogos at illegal drug trade. Ang partial committee report maaaring gawing batayan ng Department of Justice o DOJ upang makapagsagawa ng preliminary investigation sa kaso ng EJKs. Ito ay matapos ihayag ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Rowena Garma ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Garma, nauna na ring inihayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na mayroong kota at reward system sa kampanya laban sa illegal na droga. Si Espinido ay isa sa mga nanguna sa operasyon laban sa pinaghihinalaang narco-politicians sa panahon ng Duterte administration. Using the affidavit of Colonel Garma on the reward system actually, sapagkat yun talaga ang pinupunto namin meron bang reward system dito? I mean, pag nakapatay yung police, ano ba yung matatanggap niya? At nakita namin na sinabi naman when we had the hearing ng Human Rights Committee before, even Colonel Espinido spoke na talagang meron itong reward system, no? Sinabi niya yun kinonfirm niya So kinonfirm din ito ni Colonel Garma. So that would for sure be a part of the partial report that we're going to make. Una nang itinanggi ni Senator Christopher Lawrence Bongo na nagsilbing aide ni dating Pangulong Duterte ang aligasyon sa reward system sa drug war. Ang nagbitiw naman sa pwesto na si National Police Commissioner Edilberto Leonardo at sinasabing tagapagpatupad ng Davao model ng drug war sa buong bansa. Inaasahan din ng Quadcom na maghahayag ng iba pa niyang nalalaman sa kontrobersyal na gyera kontra illegal na droga. Batay sa DOJ, magsasagawa ito ng preliminary investigation at case build-up sa sandaling i-refer ng House Quadcom ang committee report nito sa kagawaran. Pagtitiyak ng DOJ, kikilos sila kapag natanggap na ang affidavit o kung may nag-file ng reklamo laban sa mga akusado, kabilang na ang mga pulis o mga pribadong individual. Nananatili naman ang imbitasyon ng Quadcom kina dating Pangulong Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo na iniuugnay sa issue ng EJKs. Kaya po dapat hindi tumigil yung pag-alam ng Quad Committee hearing dito sa mga kaugnayan, no? Lalong-lalo na yung may mga krimen dito sa extrajudicial killings na naganap noong Duterte administration. Ang gusto po natin malinaw, panagutin ang Duterte administration sa ginawa niyang peking war on drugs at human rights violations and crimes against humanity. At inaasahan natin at sana lumutang or umattend si Senator Ronald Bato at saka si President Duterte sa mga at sana anuhin yung invitation ng Quadcom para ito ay maliwanagan. So makikita natin talaga dito. So ang panawagan natin, imbestigahan ng Quadcom si Duterte yung papel nito doon sa pagpapatupad ng EJK doon sa kanyang madugong war on drugs. Sa susunod na linggo, isasagawa ang ika-9 na public hearing ng Quadcom. Inaasahang pagtutuunan ng pansin sa pagdinig ang issue ng illegal drug trade. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.